Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saka na may birthday. Ayun yung may birthday. Feeling niya siyang may birthday. Ikakat na daw. Uy, ano ka dito? Dito ka. Mabuting tao, yung hashtag ng DepEd. Magandang buhay, mabuting tao. Ikakat na daw. Uy, ano ka dito? Dito ka. Tumawid na kasi, ano ba yan? Tumawid na sa bakod. Kumura, trip pa kasing na yan. Paano yan, Uncle? Hindi na tayo makainom. Ha? Kabusog. Baka lalabas, sayang. Bad. Hello. Tayo magsaga. Huwag kayo harap. Ang sayo. Si Uncle, ang sayo. Oh. Yeah. Magsama tayo sa ating Panginoon kay Jesus. Jesus, Lord and Savior. Oh, sabi. Samba, pagpasa ng Panginoon buhay. Sabihin natin, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Ako ay Charito. Ako ay Charito. Blessed and highly favored of God. Amen? Amen. Amen. Masaya.
Alam niyo, napansin ko, tuwing tayo may fellowship, laging hindi niyo napapansin, meron tayong laging bagong kasama. Oh, i-welcome yung bagong kasama. Yes. Wow. Ayun. Tutuloy ko muna para Yun. kaysa kanila. Kapamilya. Hindi magkapamilya sa Benalodica. Ito ay aming spiritual na kapamilya. Di ba? Maliban kay Juban, meron din tayong ano. Si Ana. Tumay si Ana. Ana. Oh. May dala na siya. Ano na si Tita? Tita Ana. Sino isa? Ay! Ay! Oh! Nakakatawa, di ba? Alam mo, sa tuwing nagkakasama sa ano tayo. Bago din. Si Lord para ating makasama. Maging pamilya sa ano, spiritual family. Di ba? Sige, ganito ko lang. Wala tayong nagawang sermon kasi minsan yung lingkod. Meron na lang tayong pag-uusapan, paparinig ko sa inyo, tapos pag-usapan natin. Okay? Yung mga gusto magtanong, pwedeng magtanong Si Jomarin, nagtanong ka daw. Meron. Pag-usapan natin. Ito, parinig ko Humingi ng tawad linggo-linggo dahil hindi mo kailangan humingi ng tawad linggo-linggo dahil hindi binibilang ng Diyos ang kasalanan mo. One time full payment ang binayaran ni Kristo, hindi installment. Hindi mo kailangan humingi ng tawad linggo-linggo dahil hindi binibilang ng Diyos ang kasalanan mo. One time full payment ang binayaran ni Kristo, hindi installment. Hindi mo kailangan humingi ng tawad linggo-linggo dahil hindi binibilang ng Diyos ang kasalanan mo. One time full payment ang binayaran ni Kristo, hindi installment. Pinakinggan natin, pinus ko sa ito yun. Ginawa ko sa AI. Dating image yun, tapos pinagalaw ko sa AI. Binigyan ko ng prompt instruction na yun sa sabihin niya. So, ang sinasabi ko sa video is, hindi naman daw tayo pala pwedeng, or hindi naman pala kailangan tayo humingi ng tawad linggo-linggo. Okay? Yun ang pag-usapan natin kasi full payment daw. Full payment ang binayaran ng Kristo, hindi installment. Okay? So, what is full payment ba? Di ba? So, sino bang may ayaw ng Tapos ngayon kami ng ayaw ng or gusto ng walang pagkakautang, walang utang. Kahit anong utang, piso man O itas ngayon kami ng walang gusto utang. walang utang. Bakit may utang ka? Itas Mo daw yung kamay. Walang utang. Pag hindi nagtas na kamay, ibig sabihin, okay lang sa Walang utang. Walang utang. Kasi alam nyo, napakasarap ng pagkaramdam na kung tayo walang utang. Pero lahat naman tayo nagkakautang, ako din naman. Pero, syempre, kung makakapagbayad tayo, ang sarap sa pakiramdam din na wala tayong iniintindi. Okay? Araw-araw, wala tayong iniisip. Utang ka ba? Okay? So, sa worldview, ang full payment kasi, ibig sabihin nun, bayad ka na ng buo sa worldview, halimbawa sa tindahan, kung may halimbawa may utang ng 100, binayaran mo ng 100 yun, ang tawag doon, full payment. Fully paid ka na. Pero kung binayaran mo ng yun, kalahati lang, ang ibig sabihin nun, installment. Ibig sabihin, utay-utay. The word na full is buo, di ba? The word itself, full, buo. Okay? Pero sa grace perspective, ang pagkakautang natin sa Diyos ay yung ating kasalanan. Itaas ngayon kamay dito na hindi makasalanan or makasalanan. Itaas ngayon kamay kung sino dito yung makasalanan. Ayan, ang dami. Lahat. Lahat. Lahat tayo. So, ibig sabihin, tinanggap natin na tayo makasalanan.
Alam niyo ba kung bakit tayo nagkakasala? Hindi naman dun sa araw-araw tayo or yun dun sa araw-araw natin nagagawa kasalanan. Tayo ay naging makasalanan dahil dun sa minana natin kasalanan kay Adan. Hindi dahil dun sa araw-araw natin nagagawa kasalanan. Dahil yung nagagawa natin kasalanan, ang tawag ng is yung consequences. Kaya tayo nagkakasala araw-araw. Kasi halimbawa, minanalis mo sa kapitbahay mo, yung pagkakasala kagad yun, di ba? Pinag-usapan niyo kung sino, kasalanan niyo, minsan din naman natin na iwasan niyo mapagkwentuhan. Although wala naman tayong intention, di ba? Ayun, kasalanan yun. Halimbawa, yun, tumingin ka na sa talaga. Kasalanan yun. Kaya hindi natin kayang maging matuloy. Dahil nananalo tayo sa ating katawan, yung minana natin kasalanan kay Adan. Ang tawag doon, yung minana natin kasalanan kay Adan is original sin. Sa Greek, ano siya, hamartia. Diba? Pinag-aaralan natin madalas yun. So, yung consequences doon, yung kasalanan natin nagagawa araw-araw, ang ibig sabihin doon sa Greek text, original text ng Biblia is hamartano. Okay? Magkaiba. Kaya nga, sa pag-aaral ng Biblia, napakahalaga yung mag-aaral tayo, silipin natin, tignan natin sa Greek text. Kasi ang Greek ay matalinong salita. Meron siyang specific. Halimbawa sa love. Kung sinabi mong love sa Greek text, marami ang nakakibig sabihin doon. Hindi lang isa. Pero pag sa English, binasa mo love, isang word. Sa text, hindi. So, ibig sabihin nun, ang punto natin is, dalawa ang kasalanan natin lumalabas. Yung original at yung nagkakasala pa tayo araw-araw. Yun yung hamartano. So, hamarti at hamartano. Okay? So, naintindihan natin? Ibig sabihin, yung kasalanan natin pinanakinadan, nagkakasala pa tayo araw-araw dahil nasa ating kasalanan. Pero, ito ang good news. Ito ang maganda. Diba? Malalaman natin yan. Okay? Ngayon, kung namatay si Kristo para sa atin, alang-alang sa atin, dahil sa ating pakasalanan, yung hamartia at saka hamartano, ang tanong natin, full payment ba? Full payment ba ang ginawa ni Kristo sa atin? Sa tingin nyo, itaas yung kamay yung naniniwala na full payment yung ginawa ni Kristo para sa atin. Binayaran niya na yung hamartia, kasalanan natin yung nilalakadadan, binayaran niyo pa yung everyday sin natin, yung hamartano. O, lahat tayo naniniwala, di ba? Na fully paid Kristo sa cross. Okay? So sabi ko nga, wala akong sermon na prepare. Pero ang mahalaga, mapag-usapan natin si Kristo, mag-ibida natin. Kasi sa discipleship, sa evangelism, kahit kayo, hindi niyo naman kailangan maging pastor o pastora, yung ibahagi niyo lang dun sa kaibigan niyo, ibida niyo si Kristo. Oy, friends, babe, alam mo ba, nangaligtas ka dahil kay Kristo. You done your part. You done your part na. Hindi mo kailangan maging pastor. Eh, alam mo ba, pinagpala tayo dahil kay Kristo dahil sa kanyang tinapos na gawa sa cross. Banggitin mo rin sa kaibigan mo yun. It's discipleship na. Maibita mo lang si Kristo. Dahil ang gospel, sa Galatians 1:6-9, sinasabi ni Apostol Pablo, isa na ang gospel. Kung nag-gospel ka ng iba na hindi ang good news o yung mabuting balita, which is yung grace, yun yung magandang balita doon, sabi nga niya, sumpain. Kahit nga sila daw, o tayo, o kami, na inyong naglilingkod para sa inyo, mas mahirap pala kasi pag nagkamali kami, maling tinuro, may pananagutan kami, mas mabigat kaysa sa inyo. Kasi dala-dala namin kayo. Okay? Okay, so yun. Okay, ganito ano. Ngayon, kung namatay si Kristo sa dahil sa ating mga kasalanan, yun nga yung sinasabi natin. Kung halimbawa, kung ikaw yung ama, sa tingin mo ba, yung iyong anak
tingin mo kung may pagkakautan sa kaibigan niya? Ano sa tingin niyo ba kung siya ang mababayad? Sa tingin niyo ba ay hindi babayaran ng ama yung pagkakautan ng anak niya? Di ba hindi? Does it make sense na kailangan ba kung mahal tayo ng Diyos dahil sa John 1:12 tayo mga anak ng Diyos, di ba? Mahal tayo ng Diyos eh. So gagawa siya ng paraan. Yan ang paraan niya, yung sacrificial system na ginawa ni Kristo. Nagkatawang Diyos, nagkatawang tao ang Diyos dahil kay Kristo. Alang-alang sa ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, ang point natin is, hindi ko bayaran ng Diyos ng installment. Kasi, nung pinost ko yung video na yun, may nag-comment na ang binayaran lang naman daw ng Kristo, yung pagkakautan natin kasalanan. Yung original sin natin. Yun ang sabi niya. Dahil nga tayo hindi natin daw maiwasan pagkasala araw-araw. Yes, I agree. Ikakasala tayo araw-araw. Pero, kung ikaw, anak ng Diyos, sa tingin mo ba hindi ka mababayaran ng buo at full payment? Mahal tayo ng Diyos. John 1:12, nabanggit ko na tayo mga anak ng Diyos. Sa tingin nyo ba babayaran na lang niya installment yung binana natin kasalanan kay Adan? Sino naniniwala na yun lang ang babayaran ng Diyos Ama? Yung kasalanan natin kay naminana natin kay Adan. Sino naniniwala na yun lang babayaran niya? Di ba? Wala. Sa tingin nyo ba ang Diyos Ama babayaran niya lang yung original? Sa of course na. Depende na. Siyempre babayaran niya na yun ang buo. Alang-alang kay Kristo, sa pagkakapako niya sa krus, hindi lang yung original sin ang binayaran niya, kundi yung everyday sin. Kaya tinawag na full payment. Sa Greek, tetelestai. Ang ibig sabihin ng tetelestai, it refers to full payment. Fully paid na tayo. Ayaw niyo ba yun? Sino may gusto na bayad na ng buo? Yung original sin at saka yung everyday sin. Sino gusto? Lahat. O, di ba? Nakakatuwa, panatag na tayo, di ba? Panatag na yung kaisipan natin. Na tayo bayad na, wala na tayong inintindi. Di ba? By the death of Christ on the cross, He made us perfected, Hebrews 10:14, forever na daw. Oh, sino hindi matutuwa nun? Dahil kay Kristo sa pagkakabayubay niya sa cross, perfecto na tayo. Sapat kailangan natin, ang hinihingan ng kasalanan, yung original, kasi yun yung big deal sa Diyos. Yung araw-araw na nagagawa natin kasalanan, naiintindihan na ng Diyos yun, na hindi natin kayang magpakabuti, na tayo naging mabuti lamang dahil kay Kristo. Diba? 1 Corinthians 1:30, 1 Corinthians 1:13, tayo naging matuwid dahil kay Kristo, naging banal sa mata ng Diyos. Oh, di ba? Parang pagod. Kaya, lahat ng kasalanan natin bayad na. Kung tatanggapin natin si Kristo, tayo'y bayad na. Okay? Sino bang may ayaw tanggapin si Kristo dito? Tapos ngayon kumain yung ayaw tanggapin. Wala, di ba? O sino may gusto tanggapin si Kristo? Tinanggap na natin, di ba? O matagal na. Pag tinanggap mo si Kristo, nasa kay Kristo ka, perfecto ka na. Panampalatayanan mo na yun. Pero ito, kapag ikaw na kay Kristo, babaguhin ka niya, di ba? 2 Corinthians 5:17. Basahin natin yung ano sinasabi ano? 2 Corinthians 5:17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip ita'y napalitan na ng bago. Oh. Kapag kakain na kay Kristo ka, siya ang vine, tayo yung branch. Nagkakaroon tayo ng fruit of the Spirit kapag napag-aralan na natin, di ba? Yung love, kindness, patience, di ba? Oh. So kapag na kay Kristo ka, nababagoy ka ng biyaya. So ang inihingan ng kapatawaran, yung original sin. Napaniwalaan mo na hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili, tanggapin mo, na si Kristo lamang makakapagligtas sa'yo, wala nang iba. O pagkatanggap mo yun na kay Kristo ka, nababagoy niya ang buhay mo.
Panampalatayanan na natin yon. Alam nyo, ang tao, para siya magbayad ng installment dahil hindi niya kaya talaga magbayad ng buo. Pero ang Diyos, ang tao, ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. So kung hindi man natin kayang magbayad ng buo, ang Diyos, kaya niya magbayad ng buo sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang pagkakabayubay sa cross. Okay? Dahil wala tayong kakayanan magbayad ng buo. Ang Diyos lang gumawa ng paraan ang nag-adjust para sa atin. Kaya sabi niya sa Hebrew 9:12, basahin natin yung Hebrew 9:12, ha? Basahin natin. Sabi niya, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng kambing at huya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating kasalanan. O, di ba? Napakadakila ng biyaya ng Diyos. Ngayon, bakit natin nasabi na ito na yung pinaka-highlight ng verse natin? Okay, yung pinag-uusapan natin. Ngayon, dahil nga doon sa post natin, sabi ng nag-comment, ang binayaran naman daw ni Kristo ay yung original sin. Kaya yung nagagawa natin kasalanan araw-araw, yun daw ang hinihingan natin ng forgiveness, which is wrong, definitely wrong. Hindi magbabayad ng Diyos ang installment. Kaya ipapatunayan ko sa inyo, biblically, na tayo bayad na sa lahat ng ating mga kasalanan. Babasahin ko sa Colossians 2:13. Ha? Ito, basahin ko sa English, in IB version. When you were dead in your sins, and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. O, ilan daw ang pinatawad na ating kasalanan? All. Diba? Sa makatuwid, yung dalawang kasalanan natin, original sin at yung every sin, bayad na. Yung past, present, and future. So pag sinabi mong lahat, it means, of course, yung nakaraan na. Which is yung original. Yung present, yung every sin mo. Then, magkakasala ka pa next. Pero hindi ibig sabihin, ang biyaya ang grace, hindi naman license license to sin. Makagawa tayo ng kasalanan, which is hindi. Marami nagsasabi, inaabuso. Of course, kung tunay kang Kristiyano, hindi ka aabuso kasalanan, definitely. Babaguhin ka ng biyaya ng Diyos eh. Okay? So malinaw sa Colossians 2:13, all our sins already forgiven. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo, ang sabi niya, kung ikaw daw ay na kay Kristo, of course lahat tayo na kay Kristo, di ba? So panampalatayan natin yun, na tayo ay bayad na sa ating mga pagkakautang. Okay? So nasa atin na ang fruit of the Spirit kung tawagin, kapag ikaw ay na kay Kristo. So malinaw, bayad na tayo, hindi tayo installment. Kaya nga, rejoice daw eh. Ipanatag mo ang iyong kaisipan, bayad ka na sa utang mo. Panampalatayanan mo na lamang na binayaran na ni Kristo ang iyong kasalanan. Fully paid ka na. Okay? Lahat daw. All sins, malinaw naman yun. Okay? Ngayon, yun nga yung balikan natin yung sinasabi natin bakit nakagagawa tayo ng sinasabi natin hanggang makasalanan tayo. Nakagawa tayo sa Psalms 51:5, basahin ko sa inyo. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Kung sasabihin nyo, ano mo nagkasala? Araw-araw wala naman akong nagagawang kasalanan. Hindi yung kasalanan sa binasa at binabanggit ang biglit sa Diyos, kundi yung minana natin kasalanan kay Adan. Kasi sabi niya, surely I was sinful at birth. Ibig sabihin, pinanganak na tayo ng kasalanan. Dahil nananalatay nga yung kasalanan sa atin dahil kay Adan. So yun na yung consequences na kagagawa tayo ng kasalanan araw-araw. Dahil sa nasa atin. Pero ang magandang balita nga doon, pinadala
nagkataon-tawa ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, hindi siya nagbayad. Fully paid, titilistay sa Greek. Okay? Kaya ipanatag mo yung kaisipan, bayad ka na. Magsaya ka na ikaw ay malaya na sa kasalanan. Kung sabihin nila, nasa biyaya ka, ibig sabihin, abusuin mo lang. Magkakasama. Sige, okay lang pala, nagagawa ko ng kasalanan kasi binayaran na pala ni Kristo, di ba? Dahil sa biyaya ng Diyos. Pero ibig sabihin, Andres, hindi ang license to make sales, di ba? Ang biyaya, pinapatatag ka para hindi magkasala. Yun, hindi para abusuin ang kasalanan. Dahil kung totoo Kristyano ka, hindi ka abuso sa kasalanan. Babaguhin ka ng biyaya ng Diyos. Sinasabi natin, di ba? Okay, yung binanggit natin kanina, dahil ginawa tayo ng Diyos ng matuwid, ito bibigyan ko rin kayo ng verse, syempre. Dahil nga, Bible is the words of God. So, doon lang tayo magbabase. Diba? Hindi sa opinion. Kaya bibigyan ko kayo bakit ginawa tayo matuwid ng Diyos. Basahin ko sa inyo. 1 Corinthians 1:30. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo. Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo tinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Malinaw, di ba? Ngayon, kung sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung tayo nakipag-isa na kay Kristo, you have been perfected, basahin natin sa Hebrew 10:14. Ito, sabi niya, for by one sacrifice, Jesus made perfect forever those who are being made holy. Ay, malinaw, perfecto na pala tayo Balikan lang natin kanina, yung nabanggit natin kayo, yung verse na to, yun yung magpapatunay, natutuloy yung sinasabi natin. So, Hebrew 10:14, for by one sacrifice, sinasabi niya doon, He referring to Jesus Christ, He has made perfect forever those who are being made holy. Perfecto na tayo. Okay? So, malinaw yung full payment tayo. Ibig sabihin ng full payment. Bayad na tayo. Hindi lang yung original sin, kundi everything. Pero huwag tayo mabuso. Pag nakay Kristo kayo hindi ka abuso, tunay na Kristyano ka. Okay? Magkakaroon ka ng fruit of the Spirit. Tawagin ka naman, sumalit dahil kay Jesus. Ikinulit mo anak. Ay, si Ken. Dahil kay Jesus.
Amen. 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 Tonight. Thumbs up. Thumbs up, Charito. Thumbs up. Thumbs up. Hindi mo kailangan. Ayun na si May utitin pala ako ito. Ba't ang dilim? Mat. Wala ka nang upuan, ma. Nasa harap na siya. Okay na yan. Si Jane. Tawagin mo si Jane, ma. Wala eh. Video ka. Diyan ka?
lahat po tayo na May they love their wives with faithfulness and trust. May they establish their families with perseverance in work. And may they also be exemplars in Christian virtues. Give them the strength which comes from the gospel, so that they may be witnesses of Christ to others. We also remember the Day of Fathers who are working Bro, anong kinakain mo, bro? Chicken pork yun eh. Sinigang. Sinigang. Ayos yan, bro, ah. Kilaban yan, bro, ah. Ah, kilaban ka, bro, ah. Ayos, bro, ah. Busog ka, bro, ah. Happy Father's Day, tatay. Ano ba naman? Tingnan mo, may baon ka pa, oh. Pogi naman ni Harry Potter. Ito yung my birthday. Baby, thank you, ah. Baby, thank you. Lalakad lang siya. Hindi yun. Kahit hindi nyo mayate. Pag yun na yata. 31? Masundan nyo na yung kapatid nyo. Ha? Ella. Ah, si Ella? 21 na nga. Udran na eh. Ha? Ay, naka-flash ba? Sorry. Ah, mahina daw yung signal yun. Chef, ano yan? Chef, ano yan? Huli ka. You know. At saka hindi na lipat yun. Wala nang baterya. Tawa yan na. Tawa to eh.